Shannon Valderrama POV. Bakit na naman baha? Tanong kay Ginoong Taga-Bundok. Nagbabasa yung tao tapos mang-iistorbo siya. Halos kakaupo ko lang din, dahil kakatapos niya lang akong turuan ng maghugas ng plato. In fairness sa kanya, marunong nga talaga siya. Ngayon lang ako nakakilala ng lalaking marunong sa mga gawaing bahay. Tapos ako, kababae kong tao, daig niya pa ako. Tsaka, pwede ba huwag kang ang biglang pumapasok dito sa kwarto? What if nagbibihis ako? Di nas ilipan mo pa ako. At huwag mong idadahilan sa akin na pagmamayari mo tong bulok na barong-barong na ta, dahil hindi pa rin yun valid reason, para bigla ka na lang pumasok dito. Uso pong kumatok Mr. Taga-Bundok, pagtataray ko. Bigla na lang kasi siyang pumasok dito without my permission. Para siyang isang hari na pumasok at naupo sa papag. Take note, nakahiga pa ako dito, tapos hindi pa kalakihan itong papag, kaya ang lapit lang namin sa isa't isa. Tsaka ewan ko ba, every time na nagkakalapit kami tumatayo ang balahibo ko, parang naiilang ako. Mahina siyang natawa, kahit naman makita kitang nakahubad. Wala lang iyon sa akin, walang talab walang epekto, aniya habang hinahagod ng tingin ang kabuuhan ko. Anong gusto mong sabihin? Na hindi ka nagagandahan sa akin, ganoon ba? Kung ganoon talagang ang malabo ang mga mata mo. Hindi sa hindi ako nagagandahan sa iyo. Sadyang hindi lang ang katulad mo ang mga tipo ko. Isa pa para lang kitang nakababatang kapatid, aniya. Bakit parang nasaktan ako sa sinabi niya? No, hindi. Maybe because it's the first time na may lalaking nagsabi sa akin ng sinabi niya. Siya pa talaga ang may lakas ng loob na sabihan ako ng ganyan. Ang kapal talaga. FYI for your information lang, Mr. Taga-Bundok, hindi rin kita type. Hindi ka pasok sa standards ko. Masyado kang matanda, asak ko sa kanya. His ADOM kaya. Ni minsan hindi ko pinangarap na magkaroon ng boyfriend na dirty old man. So, anong mga type mo? Yung mga kaidaran mong hindi patuli. Natatawang sabi niya. Napangiwi ako sa sinabi niya. At least sila may respeto sa babae unlike you. Inirapan ko siya. May respeto nga ba talaga? O nagpapasikat lang sa'yo? Huwag mong igaya ang lahat ng lalaki sa'yo. Mga gawain mo pinapasa mo sa iba. Inirapan ko siya. Ang hirap palang makipagsagutan sa bata, palaging may katwiran, napapakamot sa batok na sabi niya. Habang ang mga mata niya, ay punong-puno ng pagkaaliw. Nakakainis. Talaga bang bata ang tingin niya sa akin? Pwes kung ako bata, siya naman matanda na. Bakit ka ba kasi nandito? Pag-iiba ko ng usapan. Pag-uusapan natin ang mga patakaran, at mga dapat mong gawin sa bahay na to, aniya. Napabuntong hininga ako, spill it nang matapos na. Okay, ganito ang mga gagawin mo. Pag-uumpisa niya. Nakinig ako, as if I have a choice, diba? Una, bawal ang magising ng late, dapat saktong alas 5 ng umaga ay gising ka na. Seryoso ka dyan? Really? Ganyan kaga? Ni hindi pa nga sumisikat ang araw niyan Ano, mas mauuna pa akong magising kaysa sa manok. Okay sige, gawin na lang nating alas 6. Still sobrang aga pa rin yan. Hindi ko iyan kaya. Sanay ako na alas 9 nagigising. Uulitin ko. Alas 6 dapat gising ka na, pinal na sabi niya. Bakit ba kailangan ganyan kaga? Reklamo ko. Hindi ko kasi talaga kaya ang ganiyang kaga. Kasi ikaw ang magluluto ng almusal, he answered. Ano? Namilog ang mga mata ko. Seryoso ba siya sa pinapagawa niya sa akin? Gusto niya bang masunog ng di oras ang bahay niya? Huwag mo sabihing pati pagluluto hindi mo kaya. Napakagat ako sa pang-ibabang labi ko. Hindi nga rin, ani ko sa maliit na tinig. Napailing siya, na para bang he's disappointed sa kanyang narinig at nalaman. Kahit anong kayang lutuin, wala. Napapahiyang umiling ako sa mabagal na paraan. Napabuntong hininga siya, gagawa na lang siguro natin ng paraan iyan. Gusto ko ring matutong magluto, kaya hindi na ako kumontra pa sa sinabi niya. At bukod sa pagluluto ay tutulungan mo rin ako sa pagtatanim, aniya pa. Teka, agad kong apila. Anong pagtatanim na naman iyan? Anong alam ko sa bagay na iyan? Sa pagtatanim tayo kumukuha ng pagkain, ano pa nga bang aasahan ko sa isang magsasaka? At ngayon balak niya rin akong gawing magsasaka katulad niya. Inismiran niya ako.
Kung ayaw mong magtanim pwes huwag kang kumain, dagdag niya pa gamit ang malamig na tinig. Let's buy a food na lang. Siguro naman may pera ka di ba? Pero kung wala ka, ako meron. Meron pa naman akong naitabing pera galing sa mga allowance na ibinibigay sa akin ni Daddy. Medyo may kalakihan pa ang halaga nun, siguro naman kas-iya na ito sa amin hanggang sa maayos na ni Dad ang problema. He sighed, "My house, my rules. Kung ayaw mong sumunod sa mga gusto ko bukas ang pinto, pwede kang umalis anumang oras." Ang ipokrito mo naman. Ikaw na nga ang binibigyan ng pera ikaw pa tong nag-iinarte. Kunwari ka pa na ayaw mo, pero ang totoo gustong gusto mo, kasi mga mukha kayong pera. Ganyan naman kayong mahihirap di ba? Nagtaghis ang bagang niya. Ang pagkairitado ay bumakas sa kanyang mukha. Hindi ako na-guilty sa sinabi ko, dahil totoo naman iyon eh. Kung tinamaan siya pwes hindi ko nakasalanan iyon. He sighed again. Nagkakaintindihan ba tayo sa mga gusto kong mangyari sa bahay na ta? Maotoridad na tanong niya. Binaliwala niya lang yung mga pang-iinsultong sinabi ko. I rolled my eyes. Para namang may pagpipilian ako. Kung ganoon lipat na tayo sa susunod. Hindi pa tapos. Meron pa. Yeah, at marami pa. Okay fine, sabihin mo na lahat ng gusto mong ipagawa, sarkastiko kung sabi, kainis ka. I murmured. Ikaw din ang maglilinis ng buong bahay, aniya. Teka nga, parang iniisahan mo na ako eh. Ginagawa mo na akong katulong. Bakit parang ibinigay mo na lahat sa akin ng trabaho? Ikaw anong gagawin mo? Hihilata lang. Magpapalaki lang ng tutot. Akala niya siguro maiisahan niya ako. Sorry siya pero hindi ako papayag na gulangan niya ako. Tutut. Anong tutot? He asked curiously but he smiling naughtily. Nag-init ang magkabila kong pisngi dahil sa tanong niya. I'm referring to his thing kasi. Kung wala ka nang sasabihin makakaalis ka na. Pagtataboy ko sa kanya. Ayaw kong pag-usapan yung ano niya. Kunwari pa siya. I know naman alam niya kung ano yung tinutukoy ko. Tawa-tawa lang siya. Pero thank God dahil lumabas na siya. Agad kong nilock ang pinto. Lesson learned, palagi nang maglock ng pinto. Ano iyan? Iyan na ang dinner natin. Nakangiwi kong tanong. Ang nakikita ko ngayon sa mesa ay rice and fried fish. Hindi ko alam kung anong uri ito ng isda. Kung ayaw mo niyan, pwes wala na akong magagawa, bahala kang magutom. Masungit na wika ni lalaking taga-bundok, na abala sa paglalagay ng pagkain sa kanyang pinggan. Wala naman akong sinabing hindi ako kakain. Lumapit ako sa lamesa, at pasalampak na naupo rito. Nagsisimula ng kumain si lalaking taga-bundok. Nakakamay lang siya. Kakain ka ba o titingin ka na lang sa akin? Agad akong nag-iwas ng tingin. Kapal mo naman, hindi kaya ako nakatingin sa'yo, kaila ko. Paano niya kaya na lamang nakatingin ako sa kanya? Ni hindi niya nga ako sinusulyapan. Hindi nga ba? Nakangisi niyang tanong. Inirapan ko siya. Nasaan ang kutsara at tinidor? I changed the topic. He chuckled. Walang ganyan dito. Ha? Paano ako kakain? Maliit na problema pinapakomplikado mo. Malamang gamitin mo yang kamay mo. Alangan namang kamay ko di ba? Ano susubuan kita? Wika niya na punong-puno ng sarkasmo. Saksakan talaga ng kapal iyang pagmumukha mo no. Wala akong sinabi na subuan mo ako. Ang concern ko lang, ay napakagat ako hindi ako sa ibabang labi ko, marunong magkamay, tsaka mainit yung kanin, baka mapaso ako. Mahina siyang natawa habang bagyang napapailing. Tuturuan na lang kita, wika niya. Wow! Bait naman. At iyon nga tinuruan niya ako. Madali lang pala ang magkamay. At sa totoo lang mas masarap palang kumain kapag nakakamay. Mas nakakaganang kumain. Kumurot ako ng isda at isinawsaw ito sa toyo na may kalamansi, tapos ay dumakot ako ng kanin at isinubo ito. Anong tawag sa isda na to? Tanong ko. Galunggong, tipid niyang sagot. Ang sarap. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Huwag kang mag-alala. Kasi palagi ka nang makakatikim niyan. Talaga, para akong bata na natuwa. Oo, at gulay na rin. Wala naman akong isyu sa gulay, dahil kumakain naman ako nito. Pwede bang akin na lang to? Tukoy ko sa natitirang isang isda. My gosh, ang dami kong nakain. Tangulang ang isinagot niya sa akin. Hindi ko na hinintay pa na utusan ako ni lalaking taga-bundok.
Ako na yung nagkusang maghugas ng plato. I know naman kasi na sa akin niya rin ito ipapagawa. Pasalamat siya, good mood ako ngayon, kasi ang sarap ng pinakain niya. Minsan kung ano pa yung mas simple iyon pa yung masarap. From now on paborito ko na ang fried galunggong. Hindi na ako nahirapan sa paghuhugas ng plato, dahil tinuruan na ako ni lalaking taga-bundok. Thank God nagawa ko naman ito ng maayos. Wala akong nabasag. Pagkatapos kong maghugas ng plato, ay lumabas na ako ng kusina, kung saan naabutan ko sa sala si lalaking taga-bundok. Nakahiga siya sa kahoy na upuan. Kahit malaki at mahaba yung upuan, ay hindi pa rin ito enough para magkasya siya dito. Ang higanti niya ba naman kasi kawawang upuan, kung may buhay lang ito ay malamang nagreklamo na ito dahil sa bigat niya. Tulog na kaya siya? Nagkatikip ang mukha niya ng kanang braso niya. Baka siguro tulog na siya, malalim na kasi ang paghinga niya. Nilagpasan ko siya at nagtungo na sa kwarto ko. Isa lang ang kwarto dito sa bahay, at ako ang gumagamit nito. So automatically sa sala si lalaking taga-bundok, pero doon kaya siya sa upuan na iyon natutulog. Ang uncomfortable naman doon, buti nakakatulog siya ng maayos. Kasi ako sa totoo lang hindi ako comfortable sa higaan ko, ang tigas at ang sakit sa likod. Tapos ang lamig-lamig pa dito. Napapaligiran kasi ng puno itong bahay, tapos gawa lang sa kawayan ang kabuuhan nito, kaya tumatagos ang lamig. Pero sabi nga ni lalaking taga-bundok bawal ang maarte dito sa bahay niya, ang sabihin niya sadyang wala lang siyang pera. How about yung binayad sa kanya ni daddy? Siguro ayaw niyang gastusin sa akin, dahil nasasayangan siya. Sino nga ba naman ako para pagkagastusan niya, diba? Kasi ang utos lang naman sa kanya ni daddy ay bantayan ako, iyon lang. Ang usapan natin dapat 6:00 gising ka na. Napabalikwas ako ng bangon, nang marinig ang boses ni lalaking taga-bundok. Ang istorbo naman ng lalaking Tsaka paano siya nakapasok dito? I'd lock the door. So paano? Napakamot ako sa ulo ko. Binalingan ko siya ng tingin. Frente siyang nakasandal sa hamba ng pintuan. Pwede bang mamaya na lang? Inaantok pa ako Tinatamad na sabi ko. Ambang babalik na ulit ako sa paghiga ng. Kung hindi ka pababangon dyan, babuhusan kita ng tubig, malamig na wika niya. Wow! Para namang madrasta ang datingan niya. Dinaig ko pa si Cinderella sa lagay ko. Tumayo ka na dyan at magluto ka na, at huwag kang magkakamaling bumalik sa pagtulog, dahil sinasabi ko sa'yo, babuhusan talaga kita ng tubig, wika niya at lumabas na ng kwarto ko. Napasabunot ako sa buhok ko, gamit ang 2 kong kamay. Haist! Nakakainis talaga siya. Padabog akong bumangon sa higaan. Nawala na ang antok ko, salamat sa pang-iistorbo ni lalaking taga-bundok. Hindi na ako nag-abalang ayusin ang sarili ko. Para saan pa? Gagawin lang naman akong utusan ng lalaking iyon. Hinayaan ko na lang nagulo-gulo ang mahaba kong buhok. Hindi na ako nagsuklay pa. Simula nang dumating ako dito, which is noong isang araw lang, hindi pa ako naliligo, ni hindi pa rin ako nagpapalit ng damit. I'm wearing fitted crop top shirt and palazzo trouser, kaya kahit paano comfortable naman ako. Hindi ko rin feel maligo at magbihis dahil mahirap na, hobby pa naman ni lalaking taga-bundok ang bigla-bigla na lang pumasok dito sa kwarto, baka mabusuhan niya lang ako, at ganoon din sa banyo. Wala akong tiwala sa lalaking iyon. Lumabas na ako ng kwarto, at nagtungo na sa kusina kung saan naabutan ko siya na naghihiwa, at nagpipitpit ng bawang. Ako muna magluluto, panoorin mo na lang muna ako, aniya na hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Anong lulutuin mo? Tanong ko habang naglalakad papalapit sa kanya. May natira pa tayong kanin kagabi, isasangag ko lang. Ulam, ano? Wala, tipid niyang sagot. Ngayon naman abala na siya sa pagdurog sa kanin na nakalagay sa isang bowl, gamit ang kamay. Napangiwi ako. Gross. Naghugas ka ba ng kamay mo, ha? Tanong ko sa kanya. Natawa siya, uso pa ba iyon? Nanlaki ang mga mata ko. So, hindi ka naghugas. Yuck! You're so gross. Alam mo ba ang kamay natin ang pinakamaduming bahagi ng katawan natin, since kung saan-saan natin ito inihahawak. Mamaya baka nagkamot ka pa ng ano mo Muli siyang natawa, at this time mas malakas na. Oo nga pala, kakatapos nga lang pala umihi, aniya.
Mas dumubol ang panlalaki ng mga mata ko. Napakababoy mong taga-bundok ka. You're so kadiri. Hindi na ako nakapagpigil, dinampot ko yung bawang na hinihiwa niya kanina, at pinagbabato ito sa kanya. Pasalamat siya hindi yung platito na pinaglalagyan nito ang ibinato ko sa kanya. Balak mo pa ata akong lasunin at patayin. Kainis ka. Hey, huwag mong sayangin yung bawang. Mahal ang gulay ngayon, aniya. Mas mahal ang Pampo Hospital. Aniko, wala na akong may bato sa kanya, dahil ubos na yung bawang. Nagkalat na ito sa sahig. What? Bakit ka naman maho-hospital? Kunot noong tanong niya. Baka ma-food poison ako dahil sa pagiging unhygienic mo. Inismiran niya ako. Mahal na senyorita, walang namamatay sa dumi. I rolled my eyes. Pwede ba huwag niyo kaming igaya sa inyong mahihirap? Kayo kasi sanay na kayo sa dumi, kami hindi. He chuckled, ang arte mo. Hindi ako kakain. Ayaw ko niyan. Ikaw na lang ang kumain yan. Di huwag kang kumain. Ano sa tingin mo pipilitin kita? Bahala kang magutom, iritadong sabi niya. Mas gugustuhin kung magutom na lang, kaysa naman kainin yang madumi mong niluto. At kung pwede lang ligpitan mo yang ikinalat mo. Huwag mong asahan na liligpitin ko yan. Marunong kang magkalat kaya dapat marunong ka ring magligpit. Tandaan mo, wala kang katulong dito. He said coldly. Nagsayang na nga, nagkalat pa, ibang klase talaga, bulong-bulong pa niya. Ang daming sinasabi.